Bahagi ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Yan ay giniit ng Foreign Affairs Department, sabay diin na hindi nakadepende sa Exclusive Economic Zone ang territorial claim ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Tila tinuldukan na ng Department of Foreign Affairs ang issue kaugnay sa Kalayaan Island Group. Giit ng DFA, hindi nakadepende sa Exclusive Economic Zone ang territorial claim ng Pilipinas sa mga isla at rock feature sa West Philippine Sea. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and the maritime features of the Kalayaan Island Group shall be collectively called the West Philippine Sea. The extent of what constitutes the West Philippine Sea, as well as our sovereignty over the Kalayaan Island Group and the territorial sea of its high tide features, are already explicitly established and are not contingent on whether or not they fall within the country's exclusive economic zone. Sinusugan ito ng maritime expert na si Professor J. Batong Bakal. Ang pinag-uusapan na natin sa Kalayaan ay yung mga isla, yung lupa, sovereignty, no? Na-establish yan dahil nakuha natin siya, isang munisipyo. Yung EEZ came after. Tubig yan, hindi lupa. Kaya walang connection yun. Tignan mo yung US, yung Hawaii, yung Alaska. Walang relasyon yung kanilang location, yung distance, at yung presence nung ibang bansa nga sa gitna niya, doon sa fact na those are still parts of the United States. Ang issue sa KIG, bahagi lang ng napakahabang diskusyon at palitan ng salita sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng gobyerno, pati na rin sa pagitan ng ating mga mambabatas. Para kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, bahagi ito ng taktika ng China para ilihis ang atensyon ng publiko sa mga panghaharas na ginagawa nila sa West Philippine Sea. Tila nililito lang nila tayo. And this is their strategy to counter how we provide the right information to the Filipino people and to the international community and also divide public opinion as well. Sabi naman ni Batong Bakal, maituturing ng unusual o kakaiba ang paglalabas ng mga pahayag ng Chinese Embassy. Lalo't kung tutuusin ay off-limits daw dapat ang mga embahada sa internal democratic discussions ng isang bansa. Tila raw hindi lang dagat ang sinasakop ng China, kundi maging ang opinyon ng mga Pilipino. I don't think this has happened before na ang isang ambassador ng bansa nakikipagbatbatan pati na sa mga legislators, no? Parang sa akin, panghihimasok na yon sa mga domestic affairs ng bansa. Payo ni Batong Bakal sa publiko manindigan at sagutin din ang Chinese Embassy sa mga pahayag nito. Para maproteksyonan din yung ating demokrasya at yung independence. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, nakafocus daw ang DFA sa Foreign Policy Directive ng Pangulo. Bagamat lagi daw bukas ang linya ng komunikasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa China para sa isang demokratiko at maayos na pag-uusap, hindi naman daw ito mag-aatubili na maghain ng protesta kung kinakailangan. The department will continue to issue protests and make firm representations of serious concern to the Chinese Embassy at appropriate times. And we will consistently assert to them and the entire world the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Pero sa kabila nito, sabi ng DFA, handa raw ang gobyerno ng Pilipinas na makipag-collab sa China para madaliin na ang pag-uusap at makabuo ng isang COC na target matapos ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.